Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, kung napagkilala mo ang kalooban ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsabi, painumin mo. Hallelujah. Painumin mo ako. Ikaw ay hingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig. Hallelujah. At lalim ng balon, saan nga naroon ang iyong tubig ng buhay? Dakila ka baga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon. At dito'y uminom siya, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga hayop. At sumagot si Jesus sa kanya. Sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay hindi na muling mauuhaw. Datapwat ang sino man uminom ng tubig na sa kanya ay aking ibinigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Hallelujah. Purihin sa iyong banal na salita, O Lord God. Hallelujah. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, O Lord. Hallelujah, na makapaghayag, Panginoon, ng iyong banal na salita, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po ako, Lord God, dapat, Lord. Isa akong maruming basahan, O Lord. Isang makasalanan, O Lord, na kinuha mo, Lord, sa lusak ng kamatayan, O Lord God. At iyong binago ng iyong salita, Panginoon, O Lord God Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At tayo po ay makakaupo na po, mga kapatid. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon na po sa inyong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Ang aking isi-share sa inyo na living water. Pakilabasis ang ating title, ang bukal ng buhay, o ang living water. Hallelujah. Hindi po ito yung tubig na 40 by 330 ml, 14.95 SR na binibili natin sa Alraya at sa Panda. Praise the Lord. Hallelujah. Ang banal, hallelujah, na tubig, ang bukal ng buhay, the living water. Hallelujah. Ating ipapakilala sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Balik tayo po sa ating main verse sa John 4. At sumagot si Jesus sa kanya. Ito po yung kwento ng si Jesus, ang Panginoong Jesus ay nanggaling ng Juda papunta ng Galilea. Pero dumaan po siya ng Samaria. At doon sila nagkita ng babaeng Samaritana sa balon. Dahil napagod ang ating Panginoon, nagpahinga siya. Hallelujah. Bilang tao po ang ating Panginoong Jesus dito, siya ay napagod at umupo sa balon. At pumunta ang babaeng Samaritana at nagsabi ang Panginoon na painumin siya. Ngunit ang sabi ng babae sa kanya, ikaw ay isang Hudyo. Paano baga mo ako nakausapin at manghingi ka ng tubig na ako ay isang Samaritana? Sagot ng babae. At sa 10, sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Praise the Lord. Kung nakilala nung panahon na yun ng Samaritana na yung kanyang kausap na nanghingi ng tubig ay ang Panginoon, ano ang sasabihin ng Samaritana? Kung ikaw yun ngayon, kapatid, inaalok ka ng Panginoon ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Inaalok ka ng Panginoon ng iyong kaligtasan. Hallelujah. Ipinaalok ng Panginoon sa iyo ang kanyang banal na espiritu. Tatanggi ka pa ba? Na alam mo na ang tubig na yun ay magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Hallelujah. At sabi sa 11, at sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig ng buhay? Sabi ng Panginoon, sabi ng babae, dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob na sa aming nagbigay ng balon na ito at uminom siya? At ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga hayop? At sumagot si Jesus. Sinasabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit may inalok ang Panginoon, datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibinigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Praise the Lord. At tayo po lahat, hallelujah, tayo po napakapalad natin na
tayong lahat, nang inalok tayo ng salita ng ating Panginoon, hallelujah, ating tinanggap. Kaya ngayon nandito po tayo dahil ating tinanggap ang salita ng ating Panginoon, hallelujah. At ang bukal ng buhay, hallelujah, ang kanyang banal na espiritu ay ipagkakaloob niya sa atin, hallelujah. Mapalad ka, Sister Jeneline, dahil sa araw na ito, hallelujah, iyong mapakinggan, iyong maunawaan nawa na ang Panginoon ang magbukas ng iyong kaalaman, hallelujah, ng iyong pag-iisip at ng iyong puso, hallelujah. Maupo ka lang dyan, relax ka lang, kasi wala naman kaming hindi kami nangangain dito. Praise the Lord. Praise the Lord. Ibang pagkain ang kakainin natin, ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang sabi nga niya, hallelujah, ikaw, ang tubig na ito ay muli kang mauuhaw. Kung sa sanlibutan lang tayo, hallelujah, uuhawin at uuhawin lang tayo. Hallelujah, mapapagod at mapapagod ka lang. Hallelujah. Ano man ang gawin mo, magpapayaman ka at magpapayaman ka. Wala ka rin papupuntahan. Ang ending mo dun ka rin sa naglalagablab na apoy. Hallelujah. Ngunit ang ipinagkakaloob ng ating Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tanggapin mo lamang, kapatid. Tanggapin mo lamang ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang living water na yan, ay yan ang ating banal na espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Jesus Himself. Siya po yung espiritu na yan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang sabi po ng Revelation 21, verse 6, hallelujah. At sinabi niya sa akin, nagawa na, hallelujah. Ako, ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin, walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Amen. Ang salita ng ating Panginoon ay walang bayad. Hindi pinapabayad. Libre. Libre na inahatid sa'yo. Hallelujah. Inaanyayahan ka lang at uupo ka lang dyan. Libre mo na pakikinggan ang salita ng ating Panginoon. Tanggapin mo. Inumin mo ang bukal ng buhay. Enjoyin mo ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At yan ang magkakaroon tayo ng kaligtasan. Hindi tayo natanggap natin ang ating Panginoon. Hallelujah, nabautismuhan tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ngunit hindi pa dyan nagtatapos. Amen. Hindi pa nagtatapos dyan, mga kapatid. Tatanggapin mo pa, hallelujah, ang banal na espiritu, hallelujah, upang tuluyan ka makapunta sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng Revelation 22 verse 17, kailangan ko ang inyong cooperation, mga kapatid. I-English mo, sis. Lord. Praise the Lord! Sabay-sabay niyong isigaw ang come. Praise! Sa come kayo. Sa come kayo kung magbabasa. Praise the Lord. Sa come kayo. O practice muna, come. Come! Praise the Lord. And the Spirit and the bride say, come! Let him that hears say, come! And let him that is athirst, come! And whosoever will let him take the water of life freely. Lumapit ka lang sa Panginoon. Hallelujah. At hindi ka na muling mauuhaw. Amen. Hindi ka mauuhaw dahil nasa iyo ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang siyang lahat na sa buhay mo. He is the everything. Hallelujah. Di ba nung dati nasa sanlibutan tayo? Ano ba tayo? Nasa-satisfied ba tayo ng sanlibutan? No. Marami kang ang pera. Nasa-satisfied ka ba ng sanlibutan? Maraming pera dyan. Watak-watak naman sila. May pamilya dito, may pamilya dito, may anak dito, may anak dito. Wala. Dahil nasa sanlibutan. Ini-enjoy lang nila ang sanlibutan. Pero hindi sila nakakinig ng salita ng Panginoong Jesus. Kaya mapalad ka sa araw na ito, Sister Jeneline. Praise the Lord. Sa Isaiah 44 verse 3, sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw at mga bukal ng tuyong lupa, aking ibubuhos ang aking espiritu sa iyong lahi at aking pagpapala sa iyong suwi. Amen. Hallelujah. Sa English, for I will pour water upon him that is thirsty and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed. Sa iyong mga anak. Hallelujah. Ang pagpapala ng Panginoon, hindi lang ikaw na nandito. Hallelujah. Hindi lang sa iyo, pati sa iyong mga anak. Hallelujah. At sa lahat ng iyong henerasyon, ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah.
God promised not just a physical provision, but the Spirit outpouring, the presence of the Holy Spirit, bringing life and vitality of the future generation. Hindi natatapos, hallelujah, ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu. Hindi mag-i-end sa iyo, kapatid, kundi hanggang sa lahat ng generation ng iyong lahi, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu sa iyo, sa iyong pamilya. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit, ito ang sinabi sa John 7:39. Ngunit ito'y sinalitan niya tungkol sa Espiritu na tanggapin ng mga nagsisipanampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipagkakaloob ng Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Niluluwalhati mo na ba ang Panginoon? Amen. Praise the Lord. Tinatanggap mo na ba ang banal na Espiritu ng ating Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord. At kung hindi pa, kayo na lang ng Panginoon ang mag-usap. Praise the Lord. Hindi. Ang lahat na nasa Panginoon, hindi matatapos dyan, mga kapatid. Na nagpanampalataya ka lang, na umupo ka lang dyan, na nakinig ka. Isik mo ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay hindi mapagpaliban. Ipagkakaloob ng ating Panginoon. Ang sabi na ang mga magsisampalataya sa Kanya. Dahil ang inaalok niya ay ang bukal ng buhay. Ang bukal ng buhay, ang buhay na walang hanggan, ang iyong makakamtan. Hallelujah. Yan ang inaalok sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Mapalad tayo, hindi lahat na tinawag ng ating Panginoon ay sumusunod. Tinawag tayo ng ating Panginoon. Tayo ay sumusunod sa Kanya. At tayong lahat ay worshiper ng ating Panginoong Jesus. Naniniwala po ba kayo? Amen. Bakit masyado kayong seryoso? At huwag kayong mag-alala at hindi ko kayong papagalitan. Praise the Lord. Ano lang to? Parang yung nagpapatusok, kagat lang to ng kagat lang to ng langgam. Relax ka lang, kagat lang to ng langgam. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, ang kanyang mga hinahanap, ang magsisamba sa tunay na mananamba, mananamba ng Ama at ng Espiritu at ng katotohanan. At tayo po yun, mga kapatid. Tayo ang totoong mananamba sa ating Panginoon at ang kanyang nagsisamba sa Kanya ay kailangan magsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Jesus na binuksan niya ang ating kaisipan, na atin siyang tinanggap sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. At ang living water na yan, mga kapatid, hallelujah, is a metaphor, meaning lang yan, mga kapatid. Dahil ang totoo, yan po ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Yan po ang salvation ng ating Panginoon. Yan yung ino-offer niya na kaligtasan sa iyo. Hallelujah. Praise the Lord. May isa lamang akong illustration sa inyo. Na ikaw, bilang Kristiyano, praise the Lord, ihahambing natin ang ating sarili sa isang falls. Sino po nakakita ng falls? Ano ba yung nakikita natin sa falls? Tubig. Ano ang kulay ng tubig? Blue. It's like crystal. Amen? So kung tayo ay isang mananamba sa ating Panginoon, isa tayong mananamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan, tayo ay nagtitiwala sa Kanya at sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang falls, di po ba? Malinaw ang tubig. At hindi siya natatapos ang kanyang pag-agos. Hindi marumi. Malinaw. At ang kanyang kapaligiran, tahimik. Di ba po nang pagpupunta tayo sa falls, anong pakiramdam mo? Kapayapaan. Parang gusto ko na matulog dito. Ay, wow, ang ganda ng place. Di ba ganun tayo? So pag ang banal na Espiritu ay nasa iyo, ikaw ay katulad ng falls na umaagos. Hindi ka stagnant. Umaagos ka, lumalalim ka, lumalalim ka, lumalalim ka sa iyong pananampalataya. Nagbabago ka na sa dating iyong pagkatao, sa dating ikaw, binabago ka. Yan ang nagagawa ng banal na tubig.
yung living water, ang Holy Spirit sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. So yung ang quality ng living water, malinis, di po ba? Renewing itself. Hindi mo siya nililinis, pero kusa siya na malinis. Amen. So katulad din tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa Romans 12:2, and we are not conformed to this world. Amen. Kung sa atin na ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, hindi na tayo nasisiayon sa mundong ito, sa sanlibutang ito. Ngunit tayo ay nag-iiba na ng pag-iisip. Amen. Sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya, at lubos na kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi nga, di ba kanina sa ating pag-aaral, ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa ating buhay. Thank you, sis. Praise the Lord. So, kailangan mo ang banal na Espiritu. Kung hindi ka pa namumuhay ng matuwid, kung hindi pa maayos ang buhay mo, pilit mong inaayos ang buhay mo, huwag mong ayusin na ikaw lang. Kailangan mo ng patnubay ng banal na Espiritu. Dahil kung ikaw lang, hindi mo kaya. Kung ako lang, hindi ko kaya. Pero pag nandyan ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, walang imposible sa Kanya. Siya yung magtuturo sa iyo. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag niyo akong tingnan bilang ako si Sister Jofa. Huwag niyo akong tingnan na ako to. Dahil hindi ako perfecto. Sinasabi ko, hindi ako perfecto. Huwag niyo kaming tingnan na mag-asawa. Minsan nasasabi niyo, anong nangyayari sa inyo? Nag-aaway ba kayo? Ganyan-ganyan. Normal sa mag-asawa ang nag-aaway. Pero, purihin ang Panginoon dahil ikaw bilang Kristiyano kayo na mag-asawa, hindi kayo nagbabatuhan, hindi kayo nagsusuntukan, hindi kayo yung magsanlibutan na mag-asawa na nagmumurahan. Dahil nasa banal kayo meron kayo banal na Espiritu sa buhay nyo, mas pinipili nyo na ayusin. Amen. Kaysa magkaroon kayo ng samaan ng loob, magsakitan kayo na hindi na yun nakakalugod sa Panginoon. Kaya mapalad tayo na mag-asawa na nasa Panginoon dahil hindi tayo ganun. Hindi tayo nasa mundo na mag-asawa, kundi nandito na tayo sa Panginoon. Hallelujah. Na ang asawa mo ay dapat mong mahalin. Normal na may mga misunderstanding. Normal na meron kayong pagkaibang dalawa. Pero ang banal na Espiritu, pag nasa inyo ang Panginoong Jesus na sa kalagitnaan nyo ng dalawang mag-asawa, magiging okay, magiging maayos kayo. Kaya, huwag nyo kaming tingnan. Dahil kung titingin kayo sa amin, matitisod kayo. Tingnan nyo lamang, mag-focus kayo sa Panginoon. Mag-focus kayo, magpakalalim pa kayo. At ang inyong hingiin sa Kanya, na ang inyong makamtan, hallelujah, ang Kanyang banal na Espiritu. At tayo ay magsisigasig sa ating pananampalataya sa Kanya dahil hindi lang tayo dito, hindi lang tayo sa Jeddah na magiging manampalataya. Kung saan tayo dadalhin ng ating Panginoon, mananampalataya pa rin tayo. Kaya wag niyo kaming tingnan, wag natin tingnan ang bawat isa. Focus tayo sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang quality ng tubig ay malinis. Amen? Ang bukal, ang falls, di ba malinis ang tubig? Yung iba nga naliligo na sa baba pa ng falls, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ng 2 Corinthians 7:1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Hallelujah. Ating pagkalinisin ng ating mga sarili. Hallelujah. Yamang taglay na natin ang pangakong ito, minamahal. Ang nagsipaglinis tayo sa lahat ng ating karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan ng takot sa Diyos. Amen. Praise the Lord. So, hallelujah, magiging malinis tayo kung tayo ay hiwalay na sa kasalanan. Ang grasya ng ating Panginoon, ang Kanyang banal na Espiritu, pag nasa atin na, malinis tayo, pure tayo.
Hindi tayo gumagawa ng kasalanan. Oo, normal na nasa flesh tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan. Ngunit ang isang pagkakamali, pangalawang pagkakamali, inulit pa ng pangatlong pagkakamali, hindi na yan normal. Ginawa mo ng lisensya ang salita ng Panginoon na nasa flesh ka. Ngunit panatilihin mo ang banal na espiritu na nasa iyo. Dahil siya ang magtuturo sa iyo, magko-convict sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Once is enough. Normal na nagkasala ang tao. Normal na magkasala ka ng isang beses, pero wag mo nang ulit-ulitin. Amen. Pilitin natin na manahan ang banal na espiritu. Kung ikaw nakatanggap na ng banal na espiritu, hallelujah, dahil makikita na dapat ang glory sa iyo. Makikita na ikaw modelo ka ng pananampalataya, na ikaw mabuti ang ginagawa mo. Hindi ka ng puro kasamaan at puro mga mali ang makikita sa atin. Amen. Ang sabi sa Romans 8:9, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sinumang walang espiritu, siya'y hindi sa Kanya. So kung gumagawa ka pa rin ng kamalian, gumagawa ka pa rin ng labag sa loob ng Panginoon, ang espiritu ng Diyos ay wala sa inyo. Ikaw kaya, alam mo kung saan ka pupunta? Ngayon kung wala ang espiritu ng Panginoon sa iyo, alam mo na kung saan ka pupunta. Dahil ang walang espiritu ng ating Panginoon ay hindi sa Kanya. Praise the Lord. Ang pupunta lang sa ating Panginoon ang may Kanyang banal na espiritu. So piliin natin na maging matuwid tayo, magiging malinis, magiging pure. Magiging pure tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang banal na espiritu ng ating Panginoon na ino-offer niya sa atin na hindi na tayo mauuhaw. Hallelujah. Dahil kung nasa atin ang banal na espiritu, hindi ka na mauuhaw na gawin yung mga makamundo. Hindi na mauuhaw ang iyong katawang tao nito, ang lust ng flesh na hinahanap mo sa sanlibutan. Huwag kang magalit, relax ka lang. Relax lang. Praise the Lord. So yun, mga kapatid, at wag na tayong lumakad sa ganun. Bagkus, ang banal na espiritu, kaya mo po sinasabi ni Pastor every Friday, magpa-revive ka. Paano ka magpa-revive kung hindi ka nagpapakumbaba? Amen. Kailangan mo ipakumbaba ang iyong sarili para ma-revive ang banal na espiritu sa iyo. Hindi ka pwede na mga twiran ka lang lagi kung nagkasala ka. So kailangan na sa iyo ang banal na espiritu. Dahil ang banal na espiritu magsabi sa iyo, magpakumbaba ka, lumapit ka sa akin, hingiin mo sa akin ang kapatawaran, hingiin mo sa akin na muli akong babalik sa iyo at tuturuan kita. Kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Huwag mong hayaan na mawala ako sa iyo. Dahil ako ang buhay. Praise the Lord. Huwag na nating hanapin sa labas. Huwag na nating hanapin sa bawat isa. Huwag tayo na kampihan kita. Dahil ang Panginoon lang, hallelujah. Sa Panginoon tayo lumapit. Hallelujah. He is our mediator. Hallelujah. So kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, wala na tayo sa laman. Malinis ka, pure ka, may kapayapaan ka, at nakikita sa iyo ang bunga ng Espiritu. So alam na natin yon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating sa buhay ng ating kapatid na si Brother Randy na nagre-remind. May na-post niya ito sa group namin, sa group 2, na habang nag-aaral ako ng salita ng ating Panginoon, talagang siya ang nagbibigay. Ito siya. Parang hindi ang kalooban ko. Hindi yung manggagaling sa akin lang. Si Lord talaga yung magagamit ng mga tao na para turuan ka. Oh sis, huli ko na palang nakita. Nag-fasting na ako nung gabi. Sis, wag mong kalimutan, mag-fasting tayo, mag-pray. Nire-remind tayo. Amen. Ganyan ang ating mga kapatid. Kung nasa maayos ka, kung ang iyong mga kasama ay maayos,
maayos ka rin, itutuwid ka rin. Dahil ang totoo mo na kapatid ay hindi ka ipapahamak, kundi itutuwid ka. Amen. Praise the Lord. At isa pang espiritu, may isang espiritu na hindi karapat-dapat. Ang isang espiritu, hallelujah, yung stagnant spirit. Yung hindi ka lumalago, yung gusto mo dyan ka lang, hindi, okay na ako dito. Okay lang na wala akong ministry. Ang sabi ng Zephaniah, nandyan ba sis? 1 verse 6, silang mga tumatalikod na kay Yahweh, yung mga hindi humihingi ng patnubay sa kanya, kahit na sinabi na ng pastor natin, dito ka, dito. Ay, hindi na ako, ayoko na dyan. Praise the Lord. Ganon tayo. So pag sa'yo na yung banal na espiritu ng ating Panginoon, praise the Lord, pastor. Amen. Kahit na ako, parang ayoko pa. Oh, pastor ako. Kasi hindi ka naman pwede mabat ako. Hala, pastor. Pag gano'n na lang, hala, pastor, bakit ako? Ba't ako? Hala, pastor, hala, totoo? Ganon. Ganon na lang, huwag ka magsabi, ba't ako? Ba't ako? Hallelujah. At ito ay nangyayari. Nangyayari sa atin ito. Hallelujah. Ang hindi humihingi ng patnubay sa Kanya, hindi humihingi ng patnubay ng Kanyang banal na espiritu, nangyayari sa ating ministry. Amen. It happens at it begins na nagtitiwala tayo sa ating mga talento. Hallelujah. Detailed program, more than God. Yes. Amen? We go through the motion of the worship, but fail to connect God. Amen. Yung ka lang, talented ka lang, magaling ka lang sa organ, magaling kang mag-drums, magaling kang mag-gitara. Ba't nakapag-connect ka ba kay Lord? Kumanta ka, para gawin mo lang yung ministry mo, nakalimutan mo maghingi ng patnubay sa ating Panginoon. Amen. Tayo na tumanggap sa ating Panginoon, may banal na espiritu ka, pero hindi mo naman humihingi, hindi ka humihingi sa Panginoon. Pansarili mo lang na desisyon yung gusto mo lang. Ano lang ang gusto mong gawin? Hallelujah. I admit, parang gusto ko nang humiwalay sa music. Dahil may narinig lang ako dati na nagsabi, ay hindi ka naman magaling dyan. Hindi ka naman magaling. Na may nagsabi sa akin na ganyan. So, sabi ko, okay, hindi mo talaga ako magaling. Dahil dito lang naman ako natuto humawak ng instrument. Hindi ako magaling. Pero ang Panginoon, Amen. ang Panginoon ang nagtuturo. Ang Panginoon ang magsasabi sa'yo, hindi, wag ka dyan. Tinapik ako ni Lord. Yes. Ang organ dati, pinaikot ko na yan. Kung sino ang gusto. Mag-aral. O sige, mag-aral ka. Ngunit may nagtapik sa akin. Hindi, aralin mo. Kaya mo yan. Aralin mo. Hindi ko pinagmamalaki na natuto ako dahil lang yan sa Panginoon, sa glory ni Lord. Na ang purpose niya sa akin ay hindi lang na mag-stagnant ako, dyan ka lang. Ang purpose niya hindi, i-grow kita. Mag-grow ka, hindi ka lang dyan, hindi ka lang sa music, hindi ka lang sa prompter, hindi dyan ako nagsimula. Magiging backup, magiging solid, nagiging worship, naging Bible teacher. Hallelujah. At sa habag ng Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ako ay inassign niya na mag-aral, na magturo ng kanyang salita. Hallelujah. Na bagamat hindi ako karapat-dapat, ngunit ang Panginoon ang magkakakarapat-dapat sa akin. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. So ang espiritu na stagnant, nakakita na kayo ng di ba? Kanal. Stagnant. Puro basura. Polluted ang tubig. Itim. Hindi mo makikita doon ng semento, puro lumot. Ganyan na espiritu. Yes.
marumi, may dengue, polluted. Hallelujah. So kung ang iyong espiritu, kung wala sa iyo ang banal na espiritu ng ating Panginoon, ito ka pa. Ito ka pa. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling. So kung ano ang lumalabas sa bibig mo, pagkaingatan mo. Dahil ang banal na espiritu, kung nasa iyo ang banal na espiritu, ang salita mo, ang lumalabas sa bunganga mo, ang nilalaman ng puso mo ay mabuti. Dahil kung ikaw, walang banal na espiritu, anong mga narinig natin sa labas? Di ba? Puro bad words. Amen. Nagkukwentuhan lang kayo, bigla na may gano'n na words. Amen. Sana yun. At sa 19, sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpapatay, mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi ng di katotohanan, mga pamungusong. Ganyan, polluted ka. So kung alam mo na polluted ka pala, bumalik ka sa Panginoon. Amen. Dahil hindi naman natatapos yung grasya ng Panginoon. Hindi siya nag-end sa una mo siyang tinanggap. Araw-araw, abang may buhay ka. Nasa iyo lang. Nasa iyo lang, choice mo. Amen. Kung maglalapit ka sa Panginoon, magpakumbaba ka sa Kanya, at hingiin mo muli ang Kanyang banal na espiritu na magtutuwid sa iyo, nagagabay sa iyo. Amen. Dahil ang sinabi nga ng Romans 8:9, datapwat kung sino ang walang espiritu ni Kristo at siya hindi sa Kanya. Yes. So kung namumuhay ka pa dyan, pag-isipan mo. Dahil ang sasabihin ng Panginoon sa iyo, Hindi kita nakikilala. praise the Lord. Praise the Lord. Mas masarap pakinggan, di ba? Na sabihin sa atin ng Panginoon, welcome, my good and my faithful servant. Di ba? Mas magandang sabihin doon kaysa sabihin, ikaw, itapon ka. Sa kanan. Praise the Lord. So nasa salimutan tayo, unclean. 'Di ba? Stagnant, unclean, hindi siya malinis. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi. Tayo dati parang marumi. Hindi parang lang, marumi talaga tayo nung hindi natin natanggap ang banal na espiritu sa buhay natin. At ang lahat na naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat ay tinatanghay. Pasama-sama ka lang kung saan ka dadalhin ng hangin. Ganyan ang walang espiritu ng ating Panginoon. Huwag tayong mamuhay na nagpapadala lang tayo sa agos ng hangin. Amen. Mamuhay tayo na ang banal na espiritu ang maglilid sa atin. Amen. Paano natin makukuha? Lapit tayo sa Panginoon. Dahil hindi mo naman yan makakamtan kung lumapit ka lang kung kani-kanino. Sa ating Panginoon, siya ang magbibigay sa atin. Walang hindi tao. Ang Panginoong Jesus lamang. So we are blessed. We are blessed na ating nakilala ang ating Panginoong Jesus. Makakamtan mo ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Hindi ka na mauuhaw. Hindi ka magugutom dahil siya na ang lahat sa ating buhay. We experience the spiritual experience. Amen? Hindi ba normal to? Naiiyak ka? Hindi normal na matutuwa ka sa presence ng Panginoon. Dati matutuwa ka lang sa jugs. Diba? Matutuwa ka lang doon. Doon ka lang matutuwa. Ngayon natutuwa ka kahit walang dugs. Basta natutuwa ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. By spiritual experience, we can live fully, spiritual fulfilled. Amen? Spiritual fulfilled tayo. Galing tayo sa karumihan, galing tayo sa makasalanan, na binago tayo ng ating Panginoon, na dati tayong adik, ngayon nagpupuri ka na sa Panginoon. Dahil dati kang babaero, ngayon naging mabait ka na. Faithful ka na ngayon.
the Lord. Thank you, Lord. Sabi ko, dati ka na babaero. Praise the Lord. Buti na lang wala dito. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang nagagawa ng banal na espiritu sa atin, kung ano ang dating buhay natin, nakikita naman natin, di po ba? Nakikita natin mismo sa ating mga sarili na ang dating tayo, binago ng Panginoon. Na dati kang namumuhay sa kasalanan, ngayon ine-enjoy mo na ang presence ni Lord. Ang glory ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. So the living water, ang example ko, ang falls, at saka yung stagnant na tubig na marumi. The living water symbolize the spiritual refreshment. Amen. Ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ito ang magre-refresh pala sa atin. Hallelujah. Ang kanyang banal na espiritu pala yung magre-refresh sa atin. Amen. Hallelujah. Hindi natin kailangan maligo para maging malinis ka sa harapan ng ating Panginoon. Tanggapin natin, hanapin natin, na masumpungan natin ang banal na espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil walang mong bayad. Walang bayad na tanggapin mo. Hallelujah. Nauuhaw ang iyong kaluluwa. Lumapit ka sa Panginoon. Every time na nagsiservice tayo, every time na matapos ang ating gawain, ilapit mo sa Panginoon. Hallelujah, ibeg mo kay Lord. Panginoon, hallelujah, ipagkaloob mo sa akin ng iyong banal na espiritu, Lord, upang ako'y hindi na ulit mauhaw, Lord, upang hindi na ako mabuhay, O Lord, sa dating ako. Dahil ang espiritu ng ating Panginoon, ang ino-offer niya sa iyo, buhay na walang hanggan. Piliin mong magpakabanal. Dahil hindi mananahan sa iyo ang banal na espiritu kung ikaw ay marumi. Amen. Amen? Kung puno ka doon ng basura, stagnant ka, unclean ka, hindi mo matatanggap ang banal na espiritu sa iyong buhay. Hallelujah, Jesus. Ang sabi ng John 7:38, ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinabi ng kasulatan ay mula sa loob niya, ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Ang mga sumasampalataya sa akin, ang sabi ng Panginoon, hallelujah, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya, aagos ang ilog ng buhay. Amen? Dahil kung sa iyo yung banal na espiritu ng ating Panginoon, sumasampalataya na tayo sa ating Panginoon Jesus. Di po ba? Ngunit, kailangan mo ang banal na espiritu ng Panginoon, hallelujah, na siya ang magbibigay sa iyo ng ilog ng buhay. Amen. Ng pag-asa, ng kalayaan, na hindi ka na mamumuhay sa dating ikaw. Hindi ka na mauuhaw. Ang flesh mo na to, hindi na mauuhaw. Kailangan ko ng babae. Kailangan ko ng lalaki. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng maraming pera. Bibili ako ng 1 kilong alahas. Hindi mo na kailangan yun. Dahil ang ating Panginoon, siya na ang lahat na ang ating Panginoon, ang banal na espiritu, siya ang magpupuno. Mas satisfied ka. Hindi mo nahahanapin. Kasi kung tutuusin, dapat nandun tayo nagpo-part-time, natutulog. O bakit tayo nandito? Dahil yun ang gusto nating makamtan. Na ang ating ginagawa ay hindi magiging walang kabuluhan sa ating Panginoon. Pinipilit natin na tanggapin, pinipilit natin na mapasa atin ang espiritu ng ating Panginoon. Dahil yun ang magtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay ng banal na maging kaaya-aya sa ating Panginoon, na hindi ka na muling mauuhaw sa sanglibutang ito. So huwag nating hayaan na mawala tayo, na ang banal ng espiritu ng ating Panginoon ay mawala sa atin. Huwag mong hayaan na bumalik ka sa dating ikaw na nakilala mo na ang Panginoon. Naalaman mo na kung paano ka maliligtas. Ino-offer na ng Panginoon sa iyo, hallelujah, ang tubig
ang kanyang espiritu, pero nasa atin, napipighati ang espiritu sa'yo. Praise the Lord. Huwag tayong maging katulad ng mga Israelites na tumalikod sa ating Panginoon. Huwag tayong gumaya sa kanila na tinalikuran nila ang ating Panginoon sa kabila ng ginawa ng Panginoon sa kanila. Bagkus ang banal na espiritu, ang banal na tubig, ang bukal ng buhay ay manatili sa iyo. Magpainitin mo ang banal na espiritu ng Panginoon na pinagkaloob sa atin. I-work out natin. Praise the Lord, na tayo ay mas lalong lumago. I-work out natin na mas lalo nating maunawaan, maintindihan ang kanyang salita, na hindi lang tayo tagapagpakinig, na hindi lang tayo tagakain pagkatapos ng service, na hindi lang tayo tagaupo, na hindi lang tayo mag-aalay ng awitin sa araw ng Friday, na hindi ka lang nag-worship, na hindi ka lang nag-song lead, hallelujah. Hanapin mo ang banal na espiritu ng ating Panginoon, ang kalooban niya sa iyo. Dahil ang kasamaan, hallelujah, ang pagkakatisod, hallelujah, ay hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon sa atin. Ang kalooban ng ating Panginoon ay magkaroon tayong lahat ng buhay na walang hanggan. So paano natin makakamtan ang buhay na walang hanggan kung malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon, kung tayo ay hiwalay sa Kanya, kung Kanyang Espiritu ay wala sa atin? Praise the Lord! Hallelujah! Ang sabi ng Jeremiah 17, silang nagsisihiwalay sa akin, nasusulat sa lupa, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon na bukal ng buhay ng tubig. Huwag tayong maging ganun. Huwag mong pabayaan ang Panginoon. Hallelujah. Huwag kang humiwalay sa Kanya. Hallelujah. Dahil ang Panginoon, siya na nag-o-offer sa iyo. Siya na ang nagsasabi sa iyo, ako ang banal. Ako ang bukal ng buhay at hindi ka na mauuhaw kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa hapon na ito, hallelujah. Nawa may naintindihan kayo. Alam ko na hindi ko masyado na papaliwanag, ngunit ang Panginoon, ang gabay na espiritu ng Panginoon, ang magpapaliwanag, magpapaunawa sa bawat isa. Dahil kung ako lang naman, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya na magsalita dito. Hindi ko kaya basahin ang salita ng ating Panginoon. Ngunit nandyan ang kanyang banal na espiritu na siya ang magtuturo sa bawat isa sa atin, na magpapaunawa sa bawat isa sa atin kung ano, hallelujah, ang kanyang sinasabi, kung ano ang gusto niyang iparating sa atin. Hallelujah. At tayo tumayo, mga kapatid.